8 taon na kami ni BF, 8 taon na paghihintay. Malalaman ko lang ang lahat. Dahil sa mga nabasa ko sa phone niya, Dear Ate Veen, sumulat ako sa'yo upang mag-confess. Mahirap din palang itago ang sakit na nararamdaman. Kaya napili ko ang iyong page upang paghingahan ko. Ako po pala si Grace, may boyfriend po ako. 8 taon na kami, halos 1 dekada ng buhay ko kasama siya. Lumaki kami sa isa't isa, sabay nag-mature, sabay nangarap. Pareho kaming naniwala na kung may kami, yun na yun. Pareho rin kami ng phone model. Pareho ng case. Kaya hindi imposible na magkapalit kami ng phone. Pero hindi ko inakala na may kapalit din palang katotohanan. Pag-uwi namin galing sa lakad, nagmamadali akong bumaba ng kotse. Pagod, lutang, wala sa sarili. Kinuha ko kung anong akala kong phone ko. Hindi ko man lang tiningnan. Pagdating ko sa bahay, dun ko napansin, hindi ito yung phone ko. Sa kanya to. Chinat ko agad siya para sabihin na nagkapalit kami. Kalmado siya mag-reply. Walang kaba, walang irita. Sabi niya, babalikan daw niya ako later kasi ihahatid lang niya yung kapatid niya. Parang normal na araw lang. Pero ewan ko, may kakaiba akong naramdaman. Yung instinct na hindi mo maipaliwanag. Parang may bumubulong na tingnan mo. Hindi kami yung tipo na nag-i-inspection ng phone ng isa't isa. Alam namin ang passwords ng bawat isa pero may tiwala kami. 8 taon yun eh. Akala ko sapat na. Pinuksan ko yung messages. Wala akong nakita na kachat niyang ibang babae. Wala akong nakita na flirt. Wala akong nakita na pagtataksil sa itsura na alam nating lahat. Pero may usapan sila ng barkada niya. Casual lang sa umpisa. Hanggang sa nabasa ko yung tanong niya. Paano ba mag-approach ng bagong teammate? Huminto ako sa paghinga. Sabi niya sa chat, matagal na raw siyang hindi nanliligaw. 8 years na raw kasi siyang nasa relasyon. Pero ngayon, may nagustuhan daw siya ulit. Parang may humawak sa dibdib ko at dahan-dahang piniga. 8 taon. 8 taon akong girlfriend niya. At habang ako, akala ko kami na hanggang dulo, siya, iniisip na ulit kung paano lumapit sa iba. Pero mas masakit pa pala ang susunod. May chat siya sa mama niya, tungkol sa kasal. Akala ko kapag ganitong topic, siguradong sigurado na. Akala ko kapag umabot na sa ganitong usapan, malinaw na kung sino ang pipiliin. Ang reply niya, wala pang plano ma. Not sure pa ako sa kanya. Hindi ko alam kung ilang beses kong binasa yung linya na yon. Hindi ko alam kung ilang beses akong napahawak sa dibdib ko. Umaasang mali lang ang pagkakaintindi ko. Hindi pa pala siya sure sa akin. Sa 8 taon namin, hindi pa rin pala sapat para maging sigurado siya. Habang ako binuo ko ang buhay ko na kasama siya. Inadjust ko ang mga plano ko, ang mga desisyon ko, ang future ko. Siya pala. May espasyo pa para mag-isip kung may mas babagay. Napatanong ako sa sarili ko. Kulang ba ako? May mali ba sa akin? Bakit parang ako lang ang sigurado? Hindi pa niya ako niloloko. Hindi pa niya nililigawan yung babae. Pero malinaw ang intensyon. May balak. May interes. May pinto na binubuksan habang kami pa. At doon ako nalito. Too early ba para magdesisyon? Pwede pa bang pigilan? May paraan pa ba para ipaglaban ng 8 taon kung siya mismo hindi sigurado? Paano mo ipaglalaban ang relasyon kung ikaw lang ang humahawak? Paano mo ipipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang piliin ng buo? Gusto kong kausapin siya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung anong kulang. Kung anong hinahanap niya sa iba na wala sa akin. Pero natatakot ako sa sagot. Kasi minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang lokohin. Kundi ang malaman na pwede ka palang palitan. Ngayon, hawak ko pa rin ang phone niya. Pero parang mas mabigat na ang hawak ko. Ang katotohanang 8 taon pala ay hindi garantiya ng kasiguraduhan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung lalaban pa ba ako. O kung oras na para piliin ko naman ang sarili ko.